afternoon to the students, and good morning to my fellow brokers. Fellow CRBs. I'd like to take the pleasure of introducing to you a young mentor in the real estate profession, Ms. Glyza Wenceslao. Glyza is an accomplished lecturer in real estate appraisal brokerage at Alpha, a review center. Her expertise and enthusiastic teaching style have helped Alpha achieve a high passing rate on the recent real estate appraisal board exam. Her students hold her in high regard for her exceptional teaching methods and her charming and engaging personality. Her dedication to imparting knowledge extends beyond the classroom, often spending time with students outside regular class hours to ensure they grasp the concepts better. Her commitment to their success inspires her students to push themselves farther. Glyza's contributions to her students' academic and professional development are beyond measure, and her impact resonates with the success of her students, making her a true real estate rock star. Glyza is currently pursuing a postgraduate degree in real estate management from Philippine Christian University, or PCU, in Manila, and has already completed a bachelor's degree in the same field from Lyceum of Alabang in 2022, where she earned several academic excellence awards. She received a bachelor's degree in business administration from the Polytechnic University of the Philippines, or PCU, Taguig campus in 2008. Early in her career, Glyza secured a junior sales role with MegaWorld and eventually climbed up the ranks to become a senior sales property specialist. In addition to her real estate work, Glyza is a talented theater actor and has utilized her marketing skills as a marketing associate. Highlights of her achievements are 10th placer 2023 on the Real Estate Broker Board exam, an 8th placer in year 2022, last year, in Real Estate Appraiser Board exam. Ladies and gentlemen, please help me welcome to the virtual stage Ms. Glyza Wenceslao. Hello po. Thank you, Miss Nori. Good morning, everyone. Good morning, Real Estate Brokers 2024. Yes, no? I-claim na natin po yan, diba? So marami po ba dito ang gustong mag-top next year? Marami. Diba? Sa pataas nga yung kamay. Tingnan ko nga kung marami talaga yung gustong mag-top. Good morning po sa inyong lahat. So, syempre lahat, no? Kaya nga tayo nandito di ba? Push for the top. So, sige po, hindi na natin patagalin. Okay, let me start my first tip. Next slide po. Engineer Teddy. Okay. So, pa-play natin ng konti lang yan. Wala siyang audio, engineer. Naririnig niyo po ba yung chinichika ko dyan? Okay. No audio. Okay, same din sa akin, hindi ko rin siya narinig. No audio, ma'am. Sige po, try po natin one more time, engineer. No audio. No audio. Wala pa rin siya. Okay, wait a minute. Licensed real estate appraiser and a consultant someday. I could even be a professor of real estate management. I've begun with a goal to finish the course and be a licensed broker. But my dreams wouldn't stop here.
I can also be a licensed real estate appraiser and a consultant someday. I could even be a professor of real estate management course if I want to. Okay, so yung in-attach ko po dyan is yung trim video, which I did August 6, 2021. No? Marketing video siya for my school Lyceum of Alabang. I think nasa second semester ako nung time na yan. So, may mindset ko na ba na magiging broker, appraiser, consultant, even yung pagiging professor, no? May mindset ko na siya that time. Yes na yes. Okay, so para kami ni Engineer Bero, dapat nagsa-start talaga tayo dyan, okay? Positive outlook, yung mindset na natin, yung mga sarili natin, sa kung anong gusto nating mangyari sa buhay natin, diba? So now, gusto ko tanungin yung sarili nyo, okay? Bakit ba ako nandito? Unang-una, diba? How badly do I want this? Kasi diba, for me, magmamatter kasi yung kilos nyo, yung efforts nyo, kung ano yung gusto nyong mangyari in the future. So, konting chika lang muna tayo, kwentuhan ko kayo. So, when pandemic started in 2020, yung trabaho ko na sobrang tagal ko nang ginagawa. For more than 10 years, nag-theater po ako. Okay, so bigla na lang nawala yung buong entertainment industry, nag-shutdown siya. So, ano ko, para akong mabaliw-baliw, na-anxiety na ako, hindi na ako nakakatulog gabi-gabi. 'Di ba? So, I felt so lost talaga that time. And then sabi ko sa sarili ko, balik akong real estate. Kasi siya yung industry na feeling ko kahit nag-pandemic, buhay na buhay pa din. Ang daming nagbebenta, ang daming bumibili, di ba? So pandemic, pero ang dami pa rin pera ng mga tao. Yung mga pera lumalabas talaga, di ba? So, ang problema, sabi ko sa sarili ko, parang kung magiging salesperson na naman ako, ano, pag hindi ako nakakota, tatapon na naman ako sa kabilang developer, dito na naman ako mapupunta. So sabi ko, yaw ko na. Yaw ko na ng ganon. So sabi ko, mag-aaral ako. And then gusto ko naman, syempre no, 5% ang commission. So yun yung mga naging motivation ko that time. So dito po ako nagsimula. Magkaroon ng positive outlook. So again, sabi ko, mag-aaral ako ng mabuti at makakapasa ako sa board exam. Okay? So ngayon pa lang po, gusto ko i-mindset nyo na. I-mindset nyo na magiging broker ako, walang makakapigil sa akin. Push, ganun. Diba? I-mindset nyo na yan. So next po, under mindset, next slide po, engineer. Yung perspective naman natin on success and failure. So, nung nagsisimula akong mag-review, naging madali ba? Okay, so definitely hindi, no? Hindi talaga. So, doon ko na-realize na ang dami pa palang dapat aralin. So, nag-aral naman ako ng 1 year and a half, diba? So, di pa pala po enough yun. So, yes, madami pa talagang dapat aralin. May mga pamak exam, ang mga eksena sa review center. So, halaka, 66 over 100, ang lola mo. 70 over 150. 50 over 100. Yung hindi man lang ako maka 75% sa requirement ni TRC, paano na? So nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate po talaga. Nakaka-frustrate, okay? Pero ang tanong, pinanghinaan po ba ako ng loob? Definitely hindi. 'Di ba? So ang ginagawa ko, pag may mga pa-quiz na ganyan, take lang ako ng take, ulit-ulitin ko siya. Sabi ko sa sarili ko, it's okay, Glyza. It's okay, Glyza. Importante, aralin mo saan ka nagkamali and make sure na di ka na ulit magkakamali next time. So, minsan pag nagkakamali ka, tap nyo rin yung sarili nyo. Supportahan yung sarili nyo. Di ba? Kausapin nyo yung sarili nyo. Okay, so meron po ba dito na takot magkamali sa mga pa-quiz or sa pamak exam? Pakitype nga yung number 1 dyan. Kung takot kayo na magkamali, ay, ang dami. Ang daming takot magkamali. So, ako po, no, baliktad. Okay, so gustong-gusto ko pong nagkakamali. Bakit kaya? Okay, so kasi po, mahirap yung nanghuhula lang for me. Okay, mas gusto ko yung nagkakamali ako and then mas matatandaan ko siya after kasi mas naaaral ko siya. Lalo na nakikita ko yung red, yung sa Google Forms, nakalagay red. Nagkamali ako. Ba't ako nagkamali dito? Anong nangyari? Ano bang sinagot ko dito? Ganon ang mga eksena ko. So for me po, okay lang, no? Okay lang po na magkamali. Okay? Do not be discouraged with low scores or yung failing grades. Okay. People with growth mindset consider failures as an opportunity to what?
to learn and to try harder. So dapat po ganun ang mindset natin. Walang sukaan. Push lang ng push. Di ba? Sabi nga ni Napoleon Hill, anong sabi niya? Whatever the mind can conceive and believe, it can. Tingnan ko nga. Kung kilala niyo ba si Napoleon Hill, pakitype nga yung sinabi niya. Sabi, whatever the mind can conceive and believe, it can. Ang galing. Alam nila. It can achieve. Definitely, no? Agree tayo dyan lahat. So, okay. So, tapos na tayo sa mindset. Na-discuss na ng mga ibang top notchers natin na nagsalita kanina. Puntahan naman natin yung focus. Yun yung next tip ko. Okay? So, pagdating sa focus, number 1 is to set priorities. Bakit? Okay? First thing po, pagdating sa focus, sabi ko nga set priorities, ano ba ang dapat unahin? I know most of you are juggling, no? Between work siguro, studies, kung ano pa yung mga pinagkakaabalahan natin kasi most of us are professionals naman talaga. So para sa akin po, yung examination, yung board exam, once a year lang po yan. Okay? So lagi kong sinasabi na nagre-review pa ako, ayoko na tong ulitin next year. Kaya ito, todo ko na ito. Magre-review talaga ako ng mabuti. Kinakausap ko po talaga yung sarili ko. So kailangan maipasa ko na talaga ito this time. Ayokong umulit. Ayoko talaga. So alam na alam ko yung time na yun na mas importante sa akin yung board examination. So bala ko rin that time pagsabayan yung review tsaka yung MMRM, yung Masters in Real Estate Management, no? Pero sabi nga ng isang professor ko, si Sir Edgar Allan Agaton, sabi niya, Glyza, take one step at a time. Kung hindi ka naman nagmamadali. Sure enough naman, no? Malaking factor sa pagre-review talaga yung focus na yan. Okay, wala naman ako pinagsisihan at hindi ako nagsabay-sabay. Okay, next po. Pagdating sa social media. Sana ma-limit natin. Okay, so totoo po ito. Ako po aminado na naging pahinga ko yung pagpe-Facebook. Okay? Yung pag-panonood ng Reels, panonood ng TikTok. So, napagod ka mag-review, 'di ba? Nagkalikot ka ng phone, hindi mo na malayan, mas madami pa po yung time sa cellphone kaysa time dun sa pagre-review. 'Di ba? Paano na? So, if we can limit yung social media, lalo na pag malapit na po yung day ng examination or at least a month before siguro, masyadong mahigpit. Sige, mga 2 weeks before na lang, ilimit na natin siya. 'Di ba? Okay. So, lastly, under focus, take a break from work. So, ako po, I gave up work. Di po muna ako nagtrabaho during my review. So, I'm not telling you naman po to give up talaga. Yung trabaho, mahirap naman yun, lalo na pag may binubuhay talaga tayo. Pero hopefully, mabigyan nyo talaga ng focus yung pagre-review or else kasi baka may masayang. 'Di ba? So, baka yung pinaghirapan or paghihirapan nyo, may masayang. 'Di ba? So, time management is the key. Kung magawa po ninyong pagsabay-sabay yan lahat, good, wala tayong problema doon. Pero kung ang aim nyo ay mag-top, make sure, focus tayo dun sa goal natin. Alright? So, when it comes to study habits naman, ano kaya masishare ni Ms. Glyza sa atin? So, for my study habits, pumili lang ako ng mga iilan, no, na alam kong makaka-help sa inyo. So, simulan natin sa number 1, pag-set ng specific goals each study time. So, ako, nagsiset ako ng topic per day. So, for example, ang goal ko today, puro laws yung aaralin ko. Okay? Kailangan matapos ko yung laws. So, the next day, terminologies naman. Okay? So, tapos sa susunod, puro math. Ganun, nagsiset ako ng topic kung ano yung aaralin ko. Lalo na pag mga 2 weeks before na lang yung examination, so parang done na lahat ng review, right? So, babalikan mo na yung per topic. So, isipin mo, saan ka mahina? Ano ba yung na-catch up ko? Ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung hindi ko kagamay? So, yun. Dapat mag-set ka na siya. Okay? And then, next po, start with the most difficult topic first. So, I think alam nyo ngayon pa lang, kumbaga alamin nyo na sa mga sarili nyo kung saan kayo mahina as early as now. Okay, nag-aral naman tayo, diba? So at least alam natin kung saan tayo mahina. Okay? So habang maaga pa, simulan po na aralin. Okay, mahirap kasi yung naghahabol ka. Okay, mahirap yung feeling ng naghahabol. So remember po na yung Reblex, sobrang lawak ng scope. Okay? Kaya I suggest, unahin niyo munang basahin as early as now yung mga topics na nahihirapan kayo or di nyo pa masyadong
maintindihan. Okay? So, next po, ano pa kaya? Sabi ni Miss Glyza, make the most of all resources you have available. So, ang mga nagre-review, ang tendency, magagather ng materials. Ang dami. Ang tanong, naaral po ba lahat? Nabasa po ba lahat? Ang hilig mag-print, nakaubos na ng ink, ang dami, pati papel, nabasa ba lahat? Okay. Ako, bumili. Pagkakapal-kapal ng libro. Ayun, page 20 lang, hanggang page 20 lang. Okay, so itong review natin, hindi po ito padamihan ng na-print. Okay, padamihan ng materials na na-collect, 'di ba? Yung gagawin natin, we have to study smart. Make sure na kung ano yung meron tayo, madaanan natin, maaral natin. Okay, kasi naman sa collect tayo ng collect, dami nating prinint dyan, hindi naman natin nabasa. So useless lang din po yun. Okay? And then, ano pa? Understudy habits. Okay, staying well organized. So, hindi po guys kaartehan ang pagpo-folder na may pa-color coding pa. Sabi ni Miss Glyza, hindi po yan kaartehan. Ako po kasi ayaw ko yung labo-labo. Yung bang naghahanap ako, asan ba yung print ko na ano, nasan ba yung topic na ganito? Ay, wala na, na-anxiety na ako. Tinamad na ako mag-aral, mas stress na talaga ako. Okay, so ako po, yan yung desk ko. Marami pa po yan yung mga folders na yan. Marami pa po yan sila. So, yan po yung ginagawa ko. And then, ako din po ay nagdidikit ng kung ano-ano sa kung saan-saan. Okay, yan pong may makadikit na yellow dyan na puti kayo nakikita sa CR ko po yan. Okay. So, wala ang sipag ni Miss Glyza, no? Walang inaubos na oras. Kahit yung time sa CR talaga, sige, aral pa rin si Miss Glyza. Ako po talaga matagal ako sa loob ng CR. So, sayang naman yung time. Sabi ko nga, nagdidikit-dikit-dikit. So, habang nasa CR ako, nagtututbrush ako. O, di nagbabasa ako dyan. So, wala namang masama. Kung may madikitan kayo sa bahay niyo, magdikit-dikit din po kayo. Okay, wag lang yung masisira yung paint niyo, papagalitan kayo ng nanay niyo. Sabihin niyo na sa nanay niyo, bilhan ko po kayo ng bagong paint pag nagtap ako sa board exam. Ganun. Di ba? So, ano yung huli? Engineer Teddy, i-flash na natin. Okay, so use study groups effectively. So ako po, may mga study groups nung nagre-review ako. No? So madalas, ako yung nagde-discuss kasi madaldal po kasi talaga ako. Okay? So sabi ng isa kong kasama that time, tawag niya sa study group namin, GWRC. Okay, Glyza Wenceslao Review Center. Okay? So wala pa po ako sa Alpha, may pa-review center na po ako. So yung mga classmates ko, sila din yung mga students ko. So, nagkaroon din kami ng mga lock-in review. Taray, no? Parang artista lang, lock-in. Parang lock-in taping lang yan. So, if magawa nyo po na magkaroon ng study group, for me, better. Oh, iba-iba tayo, no? Si Engineer Jayo, sabi niya kanina, mas nag-work sa kanya yung mag-isa lang siya. So, ano yun din, itas nyo rin yung sarili nyo kung ano yung mas okay. Ako kasi mas okay sa akin yung may nakakausap, yung nagtatanungan, mas mabilis yung retention for me. Okay? So, I think isa din to sa reason talaga kung bakit ako nag-top. Kasi the fact na tinuturo ko sa kanila, the fact na pinapaintindi ko sa kanila, ibig sabihin na ma-master ko yung topic. 'Di ba? Ibig sabihin nandito siya sa utak ko. Okay? So, minsan, nakakapagod. Totoo naman talaga. Kasi supposedly yung topic na yan, naaral ko na But need mo pa silang tulungan, need pa na ituro sa kanila. But anong kapalit ng pagod? Okay? So bukod sa nakakatulong ka sa kanila big time, again nga, nagkakaroon ng mastery ng topic, ano? And gusto ko i-encourage kayo lahat na gawin niyo rin yon. Kumbaga, sharing, walang masama, okay? Hindi naman kayo mananakawan kapag nag-share kayo kung ano yung nandito sa utak niyo, kung ano yung alam niyo. Hindi naman yun mananakaw sa inyo Di ba? But pag nag-share kayo, may impact kayo dun sa mga taong natutulungan niyo. Right? So sabi nga, do good and good will come to you. Agree ulit? Agree ba tayo doon? Siyempre, agree tayo doon. Okay, sige. Ang bilis ko magsalita. Parang naman ako hinahabol ng aso. Okay, so for my last tip, ano kayang last tip ni Miss Glyza? Find your ikigai. Okay, ano ba yung ikigai na yan? Sige. Si iki means life. Yung gai
meaning value or worth. So it's a Japanese term po, no? It means your purpose or your reason for being. Yes, tama, purpose in life. So hindi ko po naging goal ang mag-top. Okay, pareho kami nila Engineer Jayo. Hindi namin ginol yun eh. Ang gusto ko lang that time is, kasi nauna po ako nag-appraiser. So ang gusto ko lang that time, matry kung ano yung feeling na mag-board exam, ano yung itsura, paano mag-board exam. Kasi ang preparation ko talaga is for the brokers. Kasi yun ang mas importante for me. So hindi siya kasama sa goal ko, no? So hindi rin ako achiever nung college, okay? Laman po ako ng gym kesa ng classroom. Okay? So wala akong ni isang academic award nung first degree course ko. Kaya nung nagtap ako twice, nasabi ko sa sarili ko na there's a reason for everything. Okay? Ano kayang purpose noon? Ano kayang purpose ni God? Bakit niya kaya ako pinagtap? And now, I finally discovered my ikigai. At ano kaya iyon? Ano kaya yan? So it is to help and inspire students na kung kinaya ko, okay, kakayanin nyo rin, walang imposible. And the reason po na bakit nandito ako sa review center is for me to give back sa lahat ng favor na binigay ni Lord sa buhay ko. So I gave up so many job offers. Hindi po ako nagtrabaho, okay? Dinedicate ko talaga yung time ko sa pagtuturo. So, habang nandito pa ako sa Alpha Real Estate Review Center, I really do hope, okay, makasama ko kayo and I would love to be part of your journey sa Real Estate Brokers Review. Okay, so sa mga enrollees na namin dyan at mag-enroll pa sa Alpha, magkita-kita po tayo this coming January. Okay, so thank you po for listening. God bless everyone. Sana may natutunan kayo kay Miss Bly. Thank you so much.